Tinatayang may 14 hanggang 17 milyong indigenous people sa bansa, nakabilang sa 110 ethno-linguistic groups. Ilan nga sa mga ito ang pangunahing benepisyaryo ng isang social enterprise na tumutulong para makilala ang kanilang mga likhang produkto. Makakasama po natin si Camille Madrinial, ang founder and head of operations ng Katutubot Lokal. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Leslie. Magandang umaga. Good morning! Welcome dito sa Rise and Shine Pilipinas. We want to know about the Katutubot Lokal. So, kailan at paano ito nagsimula? Actually, we started back in 2019, pre-pandemic. So, nagkakandak lang kami ng feeding program back then. But then we realized na hindi talaga yung pagbibigay lang ng pagkain araw-araw makakatulong sa mga kababayan Kailangan natin. sustainable. Yeah, that's why we started doing livelihood workshops sa ating mga kababayan na nasa upland areas. Ayun. In fairness, even kahit livelihood, talagang, kasi usually kapag yun yung trabaho mo o yun yung nakasanayan mo, mahirap mag-adjust sa panibagong livelihood. Kamusta nakapag-adjust sila? Yes, actually ang ginagawa namin, patuloy namin silang tinutulungan simula dun sa paggawa ng produkto. At the same time, binababa namin yung produkto dito sa Manila para magkaroon kami ng mga loyal customers na tumatangkilik dun sa produkto na gawa ng ating mga katutubo. Nakasama ko na sila sa It's Fun. Wow! Bukod dito sa mga products na to, meron din silang niluluto naman na mga batil-patong, Nagawa din ng mga pansit-kamagan. katutubol to. Sila yung gumagawa, pero lahat ng proceeds na pupunta sa katutubol. Perfect! Ganun ka, perfect. Very Oo, advocate. diba? Love it. Ay, ito yung mga produkto. Ano po ba itong mga produkto o likhang sining na tampok po sa inyong initiatives for exhibit? Oo. Actually, meron kaming mga products na galing mismo sa ating mga katutubo. Halimbawa, itong lambanog, yung basi, which is galing siya ng La Union. Ito yung mga products na gawa nila mismo dun sa kanila. Pero meron din tayong mga products katulad ng scented candle, linen spray, yung mga perfume, hand wash. Ito naman yung mga bagay na tinuturo namin sa kanila kasi ito yung mga bagay na binibili dito sa atin sa Maynila. So yun, yung mga raw materials, inaangat namin siya dun sa mga bundok. Then pagkatapos nun, yung mga end product, yun naman yung binababa namin, binibenta siya online sa mga corporate partners at sa mga iba't iba pang mga groups. May particular ba kayong Shiber indigenous groups or people na sinusuportahan? Yes, actually we do support Aita community, Igorot, and Dumagat community. Aita in Pampanga. Actually yung sa amin is Aita in Iba, Zambales, then Igorot of Bontoc Mountain Province. Then we have Dumagat ng Paete, Laguna at Real, Quezon. Diba? Kasi marami yun kada area. Yes, kalat sila. Oo, yeah. Para sa kaalaman ng ating mga ka-RSP, kamusta naman yung feedback ng mga supporter ng inyong mga produkto? Actually, okay naman since yun nga, ang advocacy namin is community, helping the community. Kaya yung mga tao, mas pinapatronize nila yung products ng Katutubot Lokal knowing na they get to purchase what they want at the same time they will help yung indigenous people. Correct. Diba? Ang ganda. Yes, kasi balik-balik perfect. lang talaga. Yan. So yun naman nun. Ano pa ba yung mga dapat nating abangan no, sa Katutubot Lokal? Ayun, meron kaming mga bagong products na ilo-launch this year. Marami pang workshops na gagawin and hopefully makapagpunta kami sa iba pang mga upland areas bukod dun sa apat na nabanggit ko kanina. Para mas Panigurado, marami tayong mga ka-RSP talagang suportado at gustong sumuporta dito sa Katutubot Lokal. So, how are they going to contact you? Do you have your social media accounts? Tell us more. Yes, meron kaming mga social media accounts, Facebook, Instagram, and other things. We also have our own website, www.katutubotlocal.com. Yun. Ayun, maraming salamat, Ms. Camille, sa iyong oras. Muli, nakasama po natin si Camille Madrinial, ang founder and head of operations ng Katutubot Lokal. Thank you so much. Thank you.